Hindi niya na pinansin ang sugat. Diretso na siyang nagtungo sa banyo. Kinakabahan siya. Galit na galit yung babae kanina. At kung iisipin yung tono ni Enzo kanina, noong kausap nito si Carrie sa phone, ay alam na niyang importante ito sa lalaki. Sana lang ay walang gawing masama si Enzo sa kanya. Siguradong iniisip nitong sinaktan niya si Carrie. Tumingin siya sa salamin sa may sink. Namumutla pa rin siya hanggang ngayon. At ngayon niya lang napansin ang nagdurugong kamay. Akmang pipihitin niya ang faucet nang may kamay na biglang humawak sa pulsuhan niya. Namimilog ang mata niya nang balingan ang may-ari ng kamay. Si Enzo pala. At nagdidilim ang aura na nakatitig sa sugat sa kamay niya. Agad nitong ini-on ang faucet at hinugasan ang kamay niya. Enzo! Wala sa sarili niyang nabanggit. Napasinghap siya nang iangat siya nito upang iupo sa may sink. Stay here. I'll get a medicine. Anito sa seryosong boses. Wala na siyang ibang nagawa kundi ang maghintay doon. Saglit lang nang makabalik na agad ito. May bitbit na itong first aid kit. Pagkatapos ba siya nitong gamutin, ipagagalitan siya? O ang mas malala ay baka idamay nito ang anak niya. Baka may gawin nitong hindi niya magugustuhan. Niyayakap ng ugat nito ang matigas na braso. Kahit nakaupo na siya sa may sink, ay magkapantay pa rin ang mukha nila. Nandun pa rin ang dilim sa mga mata nito, kasabay ng pag-igting ng panga habang ginagawa nito ang panggagamot. Maingat nitong hawak ang kamay niya sa kabila ng tigas ng kamay nito. Hindi ko sinasadya, Enzo. Yung kanina, totoong nadulas lang ng kamay ko sa... Quit explaining. Mas mag-alala ka dito sa sugat mo. Mas malala to kaysa sa talsik lang ng tubig. Hindi siya makapaniwala sa naririnig. Talaga bang hindi ito galit sa kanya? Pero mukha itong galit. Paano si Carrie? Umigting ang panga nito nang mag-angat ng tingin sa kanya. She's fine. Hindi pa rin siya kumbinsido. Lalo na at nakita niya kung gaano kagalit si Carrie sa kanya kanina. Pero sa sinabi ni Enzo, medyo gumaan ang dibdib niya. Mabuti naman at maayos lang ang babae. You can call the maids instead. Hindi na siya nagsalita pa. Kasalanan niya naman dahil nagpresenta pa siya. Tahimik niyang pinagmasdan ang kamay niya na ngayon may benda na. Nang mag-angat siya ng tingin ay nagtama ang mga mata nila. Nanatiling seryoso ang mga tingin nito habang pinagmamasdan siya. Napalunok siya at nag-iwas ng tingin. Kinabahan siya nang mapansin na ipinwesto nito ang mga braso sa magkabila niyang gilid na parang kinulong siya. Does it still hurt? Anito sa paanas na boses. Umiling siya at pilit iniiwas ang tingin dito. Carrie's such a brat. She grew up with me, but she's like a sister to me. Nakagat niya ang ibabang labi. Para na nitong kapatid si Carrie. Mas lalo lamang niyang iniisip na galit nga itong si Enzo sa kanya. Nasaktan niya ang babaeng yun kanina. Sorry, hindi na mauulit, Enzo. Tila naging frustrated ito nang hilutin ng noo. That is not what I mean, Serena. Nalilito siyang tinitigan ito. Bakit? May mali ba siyang nasabi? I don't tolerate her behavior, Serena. So later tonight, magsusorry siya sa'yo. I told her to do so. Namilog ang mga mata niya. Akala niya ay siya ang mapapagalitan. Hindi na naman na kailangan, Enzo. Ayos lang sa kanya. Nasaktan niya ito at siya naman ang may kasalanan talaga. Normal na magagalit ito. At saka, bakit pa ito ginagawa ni Enzo? Si Carrie ang mas kilala nito at matagal lang nakasama. Pero siya pa ang pinapanigan nito ngayon. Hindi niya napilit si Enzo na wag nang ituloy ang paghingi ni Carrie ng sorry sa kanya. Hindi sa hapag sila nagharap ni Carrie kundi sa may pool. She's just your baby maker! Narinig niyang hiyaw ng babae. Mas lalo siyang napayuko. Parang gusto niya na tuloy na umurong ngayon. Hindi ka naman ganito ah! You usually shoot your baby makers on the head. You kill them! And now? Natigilan siya sa narinig. Napaawang ang bibig niya nang tingnan ang dalawa. Hindi siya napansin agad ni Enzo. Nanatili itong nakapamulsa at nakatalikod. Is this just one of your silly strategy? Pinapanigan mo siya ngayon. Para ano? Magiging successful ba ang baby maker project mo na yan? Enzo looks like unbothered.
Hindi man lang pinigilang magsalita ang babae. Mas lalong dumagdag sa iniisip niyang totoo nga ang sinasabi ni Carrie na pinapatay nga ni Enzo ang mga baby maker nito pagkatapos itong gamitin. Gaya ng sinabi ni Miguel sa kanya. Wala sa sarili na tumalikod siya. Mas lalo siyang kinabahan ngayon. Bumalik siya sa banyo habang hawak ang cellphone sa kabilang kamay. Ang numero agad ni Miguel ang hinanap niya. Tinext niya ito at ilang saglit lang ay tumunog ang cellphone niya. Serena, anito sa kabilang linya. Mabuti na lang at agad siya nitong tinawagan. Miguel? Ayos ka lang ba? Oo. Napalunok siya. Sasama na ako sa'yo. Matagal bago niya narinig ang sagot ni Miguel. Nagbago na ba ang isipan nito? Naisip na ba nitong mali ang desisyon nito na tulungan siya? Mabuti naman at napag-isipan mo na to. Pagkatapos ng lahat ng narinig niya, hindi niya hahayaang mawalan ng ina ang anak niya. Hindi pwedeng may mangyari sa kanya. Kailangan niyang mabuhay para maproteksyonan ang anak niya. Sa linggo, Serena, anito sa pinalidad na boses. Wala na siyang naiwan na damit pagkatapos na ibasura ni Enzo ang mga yun. Ang dapat niya nalang dalhin ngayon ay ang mga damit ng anak niya. Sa mga susunod na araw, ay paunti-unti na siyang naghahanda ng mga gamit nila. Ang huling sahod niya ay nakatabi pa at siyang iniisip niyang gagamitin nila ng anak niya kapag nakaalis na sila doon. Serena, ani Enzo sa seryosong boses. Natauhan siya. Hindi niya namalayang nakatulala na pala siya. Masyado niyang iniisip ang tungkol sa pagtakas nila ni Miguel. Sa darating na linggo na yun. You're spacing out. Napakurap-kurap siya. Agad niyang binalingan si Enzo. Nasa tabi niya na ito. Hindi niya man lang namalayang kanina pa ito gising habang nakatitig siya sa siling habang nag-iisip. Pasensya na. Itinuon niya ang tingin niya dito. Matapos niyang marinig ang lahat mula kay Carrie, ay parang nagbalik lahat sa dati ang nararamdaman niya kay Enzo. Dati, kung saan may tila malaking pader na humaharang sa pagitan nila. Nagdadalawang isip na naman siyang makipag-usap dito. Hindi niya na hinarap pa si Carrie matapos yon. Kung hindi gusto ng taong mag-sorry, ay pakiramdam niya, wala rin siyang karapatang ipilit pa yun. Baka mas lumaki pa ang gulo. Kailan ang birthday ni Gabriel? Seryoso ang titig nito sa kanya. Mula sa mata ay bumaba sa labi niya. Naiilang tuloy siyang sumagot. Pero bakit nito na itanong yun? August 5. Bakas pa rin ang pagtataka sa mukha niya. It's on Sunday. Agad siyang nakaramdam ng guilt. Hindi niya nakalimutan ang birthday ng anak niya. Pero kung kailan nakaschedule ang pagtakas nila, ay siya namang nakatuon ang mismong petsa ng kaarawan ni Gabriel. At pumayag siya doon nang hindi iniisip na importanteng araw yun para sa anak niya. What are your plans? Hindi siya kaagad nakasagot. Dahil hindi niya nga naman naisip kung ano ang mga gagawin para sa birthday ng bata. Si Enzo pa ang nagpaalala sa kanya. I'm thinking about if we spend 1 week for cruise ship. Anito na parang mas may pakialam pa sa anak niya. Samantalang ito siya. Nag-iisip kung papaano makatakas sa araw na yon. Cruise ship. Hindi niya alam kung magkano ang gastos nito kapag yun ang balak nito para sa anak niya. Mukhang masyadong magarbo para sa anak niya. Samantalang alam niya naman kung anong katayuan niya sa buhay ni Enzo. Gaya nga ng sinabi ni Carrie. Isa lang siyang baby maker. Gagastos ka lang, sansala niya. Kumunot ang noo nito. Tila hindi siya maintindihan kung bakit yun ang sinabi niya. What are you talking about? Bahagya siyang nagbitiw ng magaang ngiti. Kapag nagkaanak ka na, siyang pagastusan mo ng mga bagay na yan, Enzo. Tama na ang simpleng bagay para sa anak ko. Hindi ko kayang bayaran ang lahat ng yan kapag dumating ang araw na singilin mo ako. Napansin niya ang pagtiimbagang nito. May iritasyon sa mga mata nito. Hindi ako naniningil, Serena. Pero hindi mo kami kaano-ano, Enzo. Nandito ako para tuparin lang ang napagkasunduan natin. Pagkatapos nito ay magkakalayo na tayo at magkakalimutan. Tila may bikig sa lalamunan niya nang banggitin ang salitang magkakalimutan. Kasi ang totoo, hindi niya maipapangako sa sariling kaya niya nga nakalimutan ang lahat ng nangyari sa kanila pagkatapos nito. Walang pipigil sa akin kung magbibigay ako o hindi, Serena.
Anito at masuyong hinawakan ng baba niya. I don't think that you will really forget about us. Dahil ako, hindi. Hindi ako madaling makalimot. May pagtataka sa mga mata niya habang pinagmamasdan ang abuhin nitong mga mata. Hindi niya to maintindihan. Lahat ba ng baby maker nito ay sinasabihan nito ng ganitong linyahan? O siya lang, para ano? Para bulahin siya? Hindi na mangyayari yun dahil aalis na rin naman sila ng anak niya. Hinding-hindi na sila magkikita pa. Happy birthday, Gabriel! Hinalikan niya sa noo ang anak. Niyakap niya ito. Panay ang hagulgul niya. Nasa bandang 3:30 pa lang ng madaling araw. Napansin niyang kinusot nito ang mata. Namimigat pa ang mga talukap nito sa mata nang bumuka yun. Ngumiti siya dito. Suotin mo na ang jacket mo, baby. Kinuha niya ang jacket mula sa gilid. Kanina niya pa yun inihanda para ipasuot sa anak. Malamig sa labas. Hindi ito pwedeng mahamugan, kundi ay magkakasakit ito. Kagabi niya pa na ihanda ang mga gamit nila sa labas. Isinilid niya sa trash bag ang backpack na pinaglagyan niya ng mga damit ng anak niya. Nagkunwari siyang magtatapon kagabi. Mama! Sinenyasa na ito na huwag mag-ingay. Natigil ito at inosente lang na nakatitig sa kanya. Mabuti na lang at nakumbinsi niya ang yaya ni Gabriel na siya na muna ang tatabi kay Gabriel ngayon. Mas madali niyang madala ang anak ng walang aberya. Tinulungan niya ang batang isuot ang jacket nito. Bahagyang binilisan niya ang pag-aayos sa suot ng bata at medyas lang ang ipinasuot niya sa paa nito nang buhati niya ito para mas mabilis silang makalabas. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid. Nag-iingat siya sa mga hakbang niya. Wala pa si Enzo hanggang ngayon. Hindi niya alam kung ano ulit ang dahilan ng matagal nitong pag-uwi. Tahimik ang buong mansyon. Nasa labas ang mga tauhan na siyang nagbabantay sa labas. May day shift at night. Ako na ang bahala sa mga tauhan na nagbabantay sa labas. Ang gawin mo lang ay lumabas hanggang sa malaking gate. Nasa labas naghihintay ang taxi. Sumakay na kaagad kayo. Sabi ni Miguel kagabi bago siya natulog. Kaya yun ang gagawin nila ngayon ng anak niya. Naubutan niyang nakasandal sa gilid ang tauhan. Tulog na at hindi maayos ang pagkakahiga sa damuhan. Ibig sabihin ay nandito na si Miguel. Ito malamang ang may gawa ng lahat ng ito. Binilisan niya ang paglalakad. Lakad-takbo na ang ginawa niya nang matanaw sa unahan ang itim na gate. Sa labas ng gate na yon ay nandun ang mga gamit nila. Isasakay niya na lang yon sa taxi at aalis na sila ni Miguel. Mas nagkaroon siya ng lakas ng loob nang marating agad ang malaking gate. Pagkatapos nito ay malaya na siya. Magtatago siya at kahit wala man siyang nakuhang pera ay kaya niya naman ulit bumalik sa dating gawi. Yung mga panahong doble kayod siya, di na baling mahirapan ulit siya. Huwag lang silang mapahamak ng anak niya sa kamay ni Enzo. Kinaya nila ang pamumuhay na yun dati. Siguradong kakayanin niya ulit ito ngayon. Ang importante, kasama niya ang anak niya. Ilang dipa na lang at mabubuksan na nila ang gate nang makarinig siya ng malakas na pagkasa ng baril. At yun ay nasa likuran niya. Tigil! Gulat na naiangat niya ang isang kamay. Parang tinadya ka ng kabayo ang dibdib niya sa kaba. Maging ang bata sa bisig niya ay bahagyang nagulat din dahil sa malakas na pagsigaw ng lalaki sa likuran nila. Kaninang alauna ako tinawagan ni Boss Enzo tungkol dito. Hindi kayo pwedeng lumabas ngayon, ma'am. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa lalaki. Wala siyang maisip na pwedeng idahilan. Agad sumagi sa isipan niya kung nasan ngayon si Miguel. Kailangan niya ng tulong nito. Maghintay po kayo kay boss, ma'am. Parating na siya. Pumasok na lang muna tayo. Anito. Mas lalong nagwala ang dibdib niya dahil sa narinig. Kung maaabutan pa sila ni Enzo dito, ay paniguradong hindi na sila makakaalis. At siguradong magagalit yon kapag nalaman nito ang plano niya. Hindi rin siya pwedeng gumalaw ngayon at tumakbo na lang sa gate. Kasama niya ang anak niya. Madadamay ito sa anumang desisyon na gagawin niya ngayon. Wala siyang ibang choice kundi ang magpatulong kay Miguel. Pero wala ito sa paligid ngayon. Tara na, ma'am. Pero hindi pa rin siya natitinag. Iniisip niya pa rin na baka bigla na lang sumulpot si Miguel kung saan. Alam kong may kakaiba nang nangyayari sa paligid, ma'am, kaya wag niyo na pong ipilit pa ang pagtakas.
Pwede kong paulunan kayo ng bala kapag kailangan. May himig na ng pagbabanta ngayon sa boses ng lalaki. Nakailang beses siyang napalunok sa kaba. Sa isipan niya ay sinisigaw niya ang pangalan ni Miguel. Ilang saglit ay may maliwanag na ilaw na tumatama sa kanilang pwesto. Hindi siya halos makagalaw ng balingan ang sasakyang paparating. Andito na si Enzo. Tila gumuho ang mundo niya nang malamang si Enzo na ang dumating. Bakas ang lamig sa mga mata nito nang sulyapan siya mula sa loob ng sasakyan nito. Ngunit isang babae na mas lalong nagbigay sa kanya ng kaba ang bumaba mula sa front seat ng sasakyan. Nakangiti ito at animo nakahanap ng jackpot habang nakatitig sa kanya. Ate! Agad siyang sinugot nito ng yakap. Danica? Ang saya ko, nagkita ulit tayo. Hindi siya agad nakakilos. Sa isang kurap ay mabilis itong nakuha sa kanya ang kalong na bata sa kanyang braso. Big boy! How are you? Kinurot-kurot pa nito ang pisngi ng anak niya. Hindi siya halos makagalaw. Hindi niya na alam ang gagawin. Parang maiiyak na siya na ewan. Agad dumako ang mata niya sa lalaking nakasandal ngayon sa pinto ng sasakyan. May bigat sa uri ng titig nito sa kanya. Mariing binabasa ang kanyang mga reaksyon. Nasaan na si Miguel? Bakit wala ito ngayon tulad ng ipinangako nito ng gabing yun? Alam niya na kung bakit nandito si Danica. Alam niya na kung bakit kating-kati itong ipagkanulo siya sa mayamang si Enzo. Your daddy, baby? Itinuro ni Danica ang kinaroroonan ni Enzo. Umigting ang panga nito at hindi nito pinuputol ang titig sa kanya. Unti-unting tumulo ang luha niya at akmang hahawakan na niya ang kanyang anak nang biglang tumalikod si Danica sa kanya at diretso itong nagtungo sa kinaroroonan ng lalaki. Namimilog ang mga mata niya habang pinagmamasdan ang anak niyang nilalayo sa kanya. Nahuli na rin namin, boss. Padaskal na binitiwan ng mga tauhan nito si Miguel. Nandito si Miguel. Totoong sumipot ito. Pero nahuli rin pala to. Napansin niya ang kakaibang ngisi sa labi ni Danica nang makita ang sitwasyon nilang dalawa ngayon. Hindi na niya matignan sa mata si Enzo. Kanina pa panay ang igting ng panga nito. Oh! Boyfriend mo, ate? Lalayas kayo ngayon? Akala mo mainosente kung umasta ang kapatid niya. Nagpupuyos ang damdamin niya habang nakatingin sa kanya ang anak at hindi naiintindihan ang sitwasyon. Akin na ang anak ko, Danica. May himig ng pagbabanta sa boses niya. Handa siyang saktan nito makuha lang niya si Gabriel. Aalis sila at kasama ang anak niya. Hinding-hindi ito maiiwan. Akmang lalapit siya sa anak pero pinigilan siya ni Miguel sa braso. Nalilito na sinulyapan niya si Miguel. Umiling ito. Ibig sabihin ay wag na siyang pumatol pa kay Danica. You can go now, but my son will stay here. Ani Enzo. Napasinghap siya. Hindi maaari. Hindi pwede yun. Mamamatay muna siya bago nito makuha ang anak niya. Ang natatangi niyang nakikita sa mga mata nito ay puro kalamigan at iritasyon. Kaya't hindi niya alam kung makukumbinsi niya pa ito ngayon. Tila nabubulag na ito sa galit. Matagal niyang tinago dito ang anak niya. At kung sino-sinong babae ang parati nitong kasama para lang makabuo ng supling. Tapos malalaman-laman nitong nasa kanya lang pala ang matagal na nitong hinahanap. Kaya't maiintindihan niya kung magagalit ito sa kanya ngayon. You like toys, right? Mas marami dito, kaya hindi naalis ang bibi namin, di ba? Bulong-bulong ni Danica sa anak niya. Kumuyom ang kamao niya. Kinukumbinsi nito ang bata sa harap niya. Akin na ang anak ko, Danica. Ibigay mo sa akin si Gabriel. Sa akin! May diin ang boses niya. Hindi siya pinansin ni Danica at panay lang ito sa kausap sa anak niya. Dahil sa iritasyon niya, akmang susugod na siya nang hilahin siya ni Miguel sa braso. Pumulupot ang braso nito sa bewang niya. Hindi nakatakas sa paningin niya ang matalim na tingin ni Enzo habang nakatitig sa kamay nitong nasa bewang niya. Wala siyang pakialam doon. Ang importante ay makuha niya lang si Gabriel. Tara na, anak! Nagsusumamo ang mga mata niya habang nakatitig sa anak. Baka sakaling kapag umiyak ito, ay ipasa ni Danica sa kanya at pwede na silang tumakas kasama ang bata.
Nagulat na lang siya ng inosenteng nagpakarga si Gabriel kay Enzo. Ito na ang kinatatakutan niya noon pa. Paano kung dumating ang araw na hindi na siya piliin ng anak niya? Paano kung imbis siya ay si Enzo ang lapitan nito? Ngunit ngayon, tila nagiging totoo na ang lahat. Gabriel! Umalis ka na, ate. Iwan mo na si Gabriel dito. Huwag mo na siyang dalin. Huwag ka nang dumagdag sa gulo, okay? Gulo? Sino bang gumagawa ng gulo? Kung hindi niya pinagkatiwalaan ng kapatid niya, ay malamang natahimik na ang buhay niya noon. Pero niloko siya nito at ipinahamak sa kamay ni Enzo. Akmang susugod ulit siya, ngunit pigil pa rin siya ni Miguel. Pati kay Miguel ay parang naiirita na rin siya. Bakit siya pinipigilan ngayon na lumapit kay Gabriel? Akala niya ay kakampi niya to. Dapat imbes na pigilan ay tinutulungan siya nitong makuha ang anak niya. You can go, Serena. Nagsalita si Enzo sa malamig na boses. Your business is now done. Hindi! Anyang umiling-iling. Nagpupumiglas siya at pilit inaabot ang anak. Pero tinakpan ni Miguel ng panyo ang bibig niya. May inilagay itong sleeping pills doon. Kaya agad niyang naramdaman ang panghihina ng katawan. At nagdilim ang lahat. Ramdam niya ang bigat ng kanyang ulo nang makabangon. Maririnig ang tilaok ng manok at mahinang pag-uusap sa labas. Nakahiga siya sa kawayang higaan. Medyo mataas na ang sikat ng araw sa labas. Nang maalala ang anak niya ay tila binuhusan siya ng isang balding tubig at agad na tumayo. Dire-diretso siyang nagtungo sa pinto. Binuksan niya yun at agad na dumako ang tingin ni Miguel sa kanya. May kabayo na nakatali sa puno ng mahogani. May iba pang kabayo sa unahan na tumatakbo sa malawak na espasyo na may harang. Nasaan na ba siya? Bakit napakarami niyang nakikitang kabayo sa paligid? May kaharap si Miguel na lalaking matangkad din. Napansin niyang sumunod agad si Miguel nang magsimula siyang maglakad palayo. Serena! Hindi niya ito pinakinggan. Mas binilisan niya pa ang mga hakbang. Mas matangkad si Miguel at kapag hinabol siya nito ay paniguradong maaabutan talaga siya. At hindi nga siya nagkakamali dahil nahawakan siya nito sa braso. Ubod lakas niyang pinalis ang kamay nito. Dahil kapag di siya gagamit ng lakas ay paniguradong hindi siya makakawala dito. Tahimik pa rin, ngunit lakad takbo na ang ginawa niya ngayon. Tumutulo ang luha niya. Marahas niyang pinahid yun. Yan na naman siya. Umiiyak na naman. Wala na lang siyang ibang ginawa kundi ang umiyak. Parang gusto niyang